Handa ka na bang panurin ang mga nakakakilabot na pangyayaring nakunan ng kamera? 谁？ little freaked out right now, and it's like pitch black outside, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on the road. Mga kamuti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Ang YouTuber na ito ay nagpunta sa isang haunted abandoned hospital nang sa hindi nito inaasahan ay may makikita siyang figura na talagang magbibigay takot sa kanya. 看外面有东西过去，千万别吓唬我，铁子！我操！千万别吓唬我呀！啊！我操！谁？ 谁？Nakakarinig ito ng mga strange noise mula sa likod ng pintuan. At di kalaunan na isang white figure ang dumaan sa loob. Nang buksan nito ang pintuan ay wala namang tao o anuman ang nasa loob nito. So ano kaya ito mga kamuti? Totoo kaya itong multo? Ang lalaking sinuwa ay nagpalipas ng gabi sa kakawayan ng Sand River, Oregon upang mag-camping. Habang minamaneho nito ang sasakyan ay nakakita siya ng pwesto kung saan siya pwedeng magpahinga. Nang tuluyang lumapat ang kadiliman sa paligid ay nagpahinga na nga ito sa loob ng sasakyan nang unti-unti siyang makarinig ng tunog mula sa labas. Habang maigi niya itong pinakikinggan ay dito napagtanto niyang mga yapak ito ng isang tao. Labis siyang natakot sa kadahilan ng malayo ito sa kabiasnan. Dito ay agad niyang kinuha ang GoPro camera upang i-record ang mga nangyayari. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is, and there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now, and it's like pitch black outside, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I can never get this. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. Kung sino o anuman ang nasa labas ay kumakatok pa ito sa pintuan ng sasakyan. Habang ang lalaki naman ay nananatiling kalmado sa loob. Takot man ay wala siyang magawa kundi pakinggan na lamang ito. Buti na lang ay nakalak ng maayos ang bawat pintuan ng sasakyan nito. Sa kabutihang palad, ilang minuto lamang ang lumipas ay narinig nito ang sinumang kumakatok sa sasakyan na napapalis na. Nang makauwi na nga siya dito, nakita niya ang mga bakas ng kamay sa katawan ng sasakyan nito, lalo na sa bintana nito na sumubok tumingin sa loob, maging ang mga handle nito na pinipilit buksan. Handprints there.
a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So Kung sino man ang nasa lugar na yun ay talagang nakapagtataka, lalo na't madaling araw na at wala pang dala itong ilaw sa napakadilim na paligid. Well, ayon sa uploader nito ay wala nang update sa kung nalaman pa ba ng lalaki sa kung sino ang na-encounter niya. So ikaw Kamulti, ano sa tingin mo? Paano nangyaring may taong nakakakita sa napakadilim na paligid? May ideya ka ba o mananatili na rin itong palaisipan sa atin? Ito ay mula sa investigation ng isa sa mga sikat na YouTube channel na Mindseed TV. December 13, 2019, 11:59 p.m. Unang gabi ng pagpunta nila sa bahay. So the church starts ringing the bell as we're walking in the front door. That's pretty creepy. All right, you ready to do it? Yeah, I'll go first. Okay. Ramdam na nilang may kakaiba sa loob at hindi lang sila ang naroroon. All those rooms down the hallway, just dark. It was just a little bit creepy. Yeah, if you get anything on there, just let me know and I'll jump to your laptop. Oh, dude, scared. Nang nasa loob na nga sila ay isang figura ang nakuna ng kinetic camera na nakaupo sa piano. I'll jump to your laptop. Oh, dude, you scared of me. Nothing here. I think we're clearing here. Okay. Next room. Yeah. Well, I guess we can't access this door. Okay. Check that rocking chair. Yeah, definitely check the rocking chair and the small bed. Oh. If there are any spirits present here, can you give us a sign that you're here? Yeah, you can definitely tell this was like an old man's place, or like at least an old couple, you know? Yeah. It's like all sorts of old. Muli isa na namang figura ang nakuna ng kinetic camera sa higaan na gumapang papalayo habang papalapit sila rito. Let's keep closing these doors. You close that one off and do Yep. the next room. Sa patuloy na pag-iimbestiga nila ay napasok sila sa isang kwarto at dito nakita nila ang isang tuwalya na nakatakip sa isang pintuan. Had a towel underneath the crack of the door. Nang buksan nga nila ito ay sumambulat sa kanila ang masangsang na amoy na inakala nilang nabubulok na hayop lamang. Oh, good question. Mat on the floor. To the outside. Maybe. Like they don't want stuff crawling in. Oh, this room stinks. Oh, this room smells real bad. Smell it? Dude. Oh, this room's kind of crazy. Nakita mo rin ba? Well, pati sila hindi rin nila nakita ang strange figure na nasa labas ng bintana habang nagfi-filming sila. What
have the Ovilus running. We'll run the spirit box. We'll see if any communication comes through. I don't get a good feeling here. I don't either, just because of that smell in that room. It doesn't. Like, it doesn't feel like I've smelled that smell before. Dito na nila inumpisahang gawin ang spirit box session upang tingnan kung may response ba silang makukuha. Greg learn? Huh. It's not Jack. Greg learn. Greg, what did you learn? You teach Greg something. Yeah, Greg learned. Let that one go. I'm trying It's not over to, my bro. shoulder. It just, I feel like something's looking at me from over there. Ramdam nilang tila ba may nakatitig sa kanila mula sa labas ng bintana. It's either this or this. What's it gonna be? Trying to say something. He said I'm not stupid. Did you hear that? Nakarinig na nga sila ng mga tinig na nagmumula sa spirit box at ang isa pa rito ay nagwikang, "Come, get it." Ayon pa sa kanila ay tila ba boses ito ng isang babae. Dito na mag-uumpisa ang kalbaryo nila sa loob ng bahay. Speak more clearly, whoever you are. Whoever you are. Dahil sa mga naririnig nila ay sinubukan na nga nilang magsagawa ng Ouija board session. At dito, may mangyayaring kakaiba. Kakaibang talagang magbibigay takot sa kanila. Panurin mong maigi. You can feel free to move this planchette if you would like to communicate with us. Are you evil? Is this Grandpa Jack? Oh, fuck. What happened? I took my hand off it. Nang makarinig sila ng tunog sa kabilang silid ay hindi inaasahang nabitawan ni Tanner ang Plan J. What happened? I took my hand off it. Ito ay isang mahalagang paalala na ang Plan J ay hindi dapat bitawan habang nagsasagawa ng Ouija board session dahil maaaring marilis mo ang entity nagpaparamdam. Take your hands off the planchette when you're in the middle of having communication. People say that that could release things out into the physical world. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman narinig ang ingay sa piano at dito nga nagpasya silang itigil ang pagsasagawa ng Ouija board session at puntahan at tignan kung sino ang maaaring may kagagawan nito. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Well, kung umabot ka rito ay pakihit mo na ang like. Can you give us a little sound? Dito na nga ay sinubukan nilang i-provoke ang entity yung nagpaparamdam sa kanila sa pamamagitan ng pagtunog ng piano at dito na nga magagawa nila ang isang maling pagkakamaling hindi nila susubukang gawin ulit. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And go ahead, make a sound. Fuck it, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Dude. Nang pinutin nga nila ang piano ay dito na nagumpisang yumanig ang buong paligid. Dito ay ramdam nila Tanner ang takot na hindi pa nila naramdaman sa buong buhay nila na pag-iimbestiga ng paranormal. When the doors began to rumble, it felt like
it felt like the fucking world was ending. Like I've never felt fear like that on an investigation, and I just kind of was frozen. I can't even describe on camera how terrifying that felt. Dude. Nang bagyang humupa ang pagyanig sa loob ng bahay, dito na sila nagpasyang agad na lumabas. Ngunit rinig pa rin nila ang mga tunog na gawa ng pagyanig nito. There's no fucking way. Dahil sa napaka-agresibo ng entity nasa loob ng bahay, ay dito na umuwi ang Mindset TV at hindi na nagpasyang ipagpatuloy pa ang investigation. It wasn't just me, like it was every fucking door. I wonder. I don't know if I triggered something with taking my finger off the planchette or. Yeah, I don't know. Kinontak nila ang may-ari ng bahay at sinabing ang nagpaparamdam dito ay hindi ang lolo nito dahil maaaring isa na itong masamang entity. To us, as far as us trying to capture paranormal on camera, I don't think that that would be your grandfather. Well, if you want to watch the uncut full video of this, just click the link below. Mindset TV. Ang susunod na footage natin ay nakunan sa labas ng isang morgue. Makikita ang isang puting van o ambulance na pumarada sa harap nito. Di kalaunan ay biglang nagsara ng kusa ang pintuan ng ambulansya. Pero may nakita ka ba? Isang black figure ang dumaan at pumasok sa gusali. Ayon sa iba ay multo ito ng mayapang tao na nasa loob ng ambulance o may iba kang eksplanasyon ka multi. Ang footage na ito ay mula sa Bizarre Bob at ang lalaki sa video ay binabantayan ng isang batang babae. What you doing over there? Nice. Kaya niya kinukunan ng video ang pagbabantay nito ay sa kadahilan ng may sinabing nakakatakot ang batang babae sa kanya. Panoorin mo ang mahigi. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it or? What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Di umano ang nakakatakot na manika ay biglang gumagalaw pag nakikipaglaro ka rito. Pero ayon pa sa batang babae, gumagalaw lamang ito pag nakipaglaro ka ng hide and seek. Dahil sa musmus pa lamang ito ay maaaring bunga lamang ito ng malikot niyang imahinasyon. Pero hindi ito dahilan upang ma-curious ang babysitter kung totoo nga ba talaga ito. Dito na nga ay nakipaglaro siya ng hide and seek habang nire-record ng manika kung gagalaw nga ba ito. I'm 10. We're playing hide and seek.
Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Nagulat man sa aso ay maswerte siya dahil hindi naman talaga gumalaw ang manika. Wala mang kakaibang nangyari sa mga gabing iyon ay sa mga sumunod na minuto ay ito ang biglang mararanasan niya. Ayon sa kanya ay nang pinatulog na nito ang 5-year-old girl nang biglang ito naman ang makikita niya. Noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Ang nakapagtataka ay nakatitig ang aso sa manika at tila ba ayaw nitong lumapit sa doll. Dahil sa sinabi ng batang babae patungkol sa manika ay kinilabutan na siya. Lumipas pa ang ilang mga oras ay mas naging katakot-takot ang mga makukunan niya. Habang umiiglip ang babysitter ay nakarinig siya ng ingay mula sa living room. Dito rin sa living room huling nakitang nakaupo ang manika. Dahil sa nagising siya ay nagpasya siyang i-record ang mga pangyayari. Nang biglang ito ang makukunan niya. Yo. Nakapagtataka ang umandar ng kusang laruan sa living room at nang puntahan niya ito ay naroroon pa rin ang doll sa kinuupuan nito. Pero unti-unti itong gumalaw na tila ba gustong tumingin sa camera bago tuluyang natumba. Dito na napatunayan ng babysitter na totoo pala ang sinasabi ng bata at dahil sa mga nasaksiyan niya ay malamang sa malamang buong magdamag siyang hindi nakatulog sa takot. Ayon pa sa source natin ay wala pang update sa original uploader nito at kung ano pa ba ang sumunod na nangyari. Magpagayon pa man, naniniwala ka bang real paranormal events ang na-record ng babysitter o may logical explanation ka sa mga nangyari? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.